Santa Cruz, Laguna, taong Setyembre 23, 1923. Ipinanganak si Maria Socorro Cancio o mas kilala bilang Nanay Coring. Lumaki siya sa isang pook na puno ng negosyo, kasama ang kanyang magulang at lola na may mga tindahan. Kumuha ka na ng mga item mo ay huwag mo kalimutan ang iyong utang. Ngunit hindi nagtagal, hindi nakayanan ng lola ni Coring ang pamamahala kaya't nagpunta ang pamilya ni Coring sa Maynila. At pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa high school, siya ay naging sales girl sa Goodwill Bookstore, pagmamayari ng pamilya ni Jose. Noong 1940, nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa isang bagong branch sa Escolta. Dito nagsimula ang kwentong pag-ibig ni Jose. Coring, gusto mo bang tumulong sa akin sa bagong branch na to? Magandang pagkakataon. Oo naman, Jose. Masaya akong makakatulong. Ang pag-ibig nila ay hindi Bakit mo tanggap ginawa ng ito? pamilya ni Parang wala ka na sa amin! Kabila ng lahat, si Coring na may 11 pesos lamang ay naglakbay pabalik ng Maynila upang pakasalan si Jose. Ngunit sa kabila ng galit ng pamilya, nagpatuloy ang kanilang pag-ibig. Nagkaroon sila ng kambal na sina Alfredo at Benjamin. At sa huli, sila rin ay natanggap ng pamilya ni Coring. Taong 1942, nagrenta ng maliit na espasyo ang mag-asawang Socorro Ramos at Jose Ramos sa Escolta Bridge sa Santa Cruz, Manila. Siya si Socorro Cancio Ramos o mas kilala bilang Nanay Coring. Jose, sa palagay mo, magiging matagumpay kaya tayo balang araw? Siya si Jose Ramos, ang asawa ni Coring. At may mga bumili. Ngunit sa kasamaang palad ng magsimula ang ikaliwang digmaang pangdaigdig, ang tindahan ni Coring at Jose ay napilitang magsara. Ang Maynila ay tuluyang nasira at ang kanilang tindahan pagbomba. Ngunit sa kabila ng mga hamong iyon, hindi nawala ng lakas ng loob si Coring at Jose. Nagbukas sila muli ng kanilang negosyo. Sa wakas, at nakabalik na rin tayo sa pagtitinda. Hindi naging madali ang nangyari sa atin, Coring. Pero alam ko may babangon natin muli ang tindahan to. Alam mo, Jose, gusto ko itong pangalan ng National Bookstore. Kailangan lahat ng papasok dito na customer ay uuwing may ngiti sa kanilang labi. Oo, Coring. Bibigyan natin sila ng service. Hindi pa sa kanilang inaasahan. Alam mo, Jose, gusto ko itong palakihin. Yung tipong lahat ng kakailanganin ng mag-aaral, maguro, dito na lang din nila mahahanap. Magagawa natin yan, Coring. Balang araw, Jose, makikita natin ang National Bookstore sa ibang sulok ng Pilipinas. Minsan ba ay napapaisip din kayo kung ano ang mga kwento sa likod ng mga naglalakihang negosyo? Ngayong araw ay tunghayan natin ang kwento sa likod ng isang matagumpay na tindahan at negosyo na ating tinatakbuhan tuwing may pangangailangan sa ating mga paaralan, walang iba kung hindi ang National Bookstore. Ngayon ay kasama natin ang pamilya Ramos. Hello po, Nanay Coring, and to your son. Thank you so much for letting us interview you guys despite the weather that we are having this past week. Now, Nanay Coring, let me ask you, how does it feel na you are able to provide for your family financially as a successful entrepreneur? It feels like fulfilling a childhood dream. As someone who grew up with nothing much, I'm grateful that I can give my family their needs without having to worry. Thank you so much, Nanay Coring, for that wonderful answer. And now for your son. Do you envision yourself working for a bookshop in the future? Why and why not? I can see myself working here because I love books and being part of this community. Plus, it would be great to continue helping people
find their next great read. However, I'm also interested in exploring other fields.